Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Mga baligya sa pipilaka vendor sa upat ka purok sa barangay Colonel Johnson, gipangkumpiska. Drug den nabungkag sa otoridad, upat sikop. 60 katao sikop sa anti-criminality campaign sa kapulisan, 22 ka armas na embargo. Mga franchise holder driver nga malambigit sa road rage, posibleng masuspende ang prangkisa. Sugyot nga pagtangtang sa entrance fee sa kolehiyo, gipa paspasan. Sergeant mayong gabi, adlaw Miyerkules, Setyembre 27, 2023, live, gikan din sa Brigada News Center. Kami ang inyong mga kabrigada nga maghatag sa inyong mga balita, dili lamang sa SOC Sergeant, ingon man sa managlahing rehiyon. Ang Ronda Brigada. Kumpiska sa City Clearing Unit ang pipila ka mga tinda sa mga mamaligyaay sa upat ka mga purok sa barangay Colonel Johnson, alayon sa kamanduan nga pagbawal kanila nga magtinda kilid sa kalsada. Ibrigada mo enemy mogpon. Nagpahimangno ng daan ang mga opisyal sa Barangay Kunil sa 14 ka mga stall owners sa Purok 5, 6, 7 ug sa Purok 9 nga adunay pagahimuon nga road clearing operation sa lugar. Gani, sumala pa ni Kapitan Luciano Palma. Approve na sa mo ang balaod sa satellite market gikan sa city. Gipapadala na ng 13 ka tag-iyas tindahan, isda, gulay o karne. Nga muaris barangay kay gipadala pa ganina mo nila ang kape sa balaod dito kay City. Gikan sa unang adlaw na mo padala hantod 5, tagla na mo 5 kadlaw, wa gyud ni sipot sa barangay. Padaan na po may sunod nga time, 5 gyapon kadlaw, wala gyapon. Sunod nga 5 kadlaw, 15 kadlaw na mong hinuwat diri, wala. Niingon ang city nga magpadala na mig demolition team diha sa Pizza Designs kay di man day mag respeto ng mga tao diha sa Iconel.
Ang nagpahigayon sa clearing operation mao ang City Clearing Unit sa LGU, Barangay Peacekeeping Action Team kon BPAT ug mga tanod sa Kunil. Gipangkarga ang pipila sa mga baligya sa mga vendors sama sa gulay, prutas, isda, mga baligya nga kahoy, lakip na ang mga lamisa nga gibutngan sa mga produkto. Usa sa mga naapektuhan sa road clearing operation ang negosyante nga si Martan Bedico. Road clearing dili man dito sa area sa daan na maligya. Kung ganang amot, di ko masabtan ang akong kuan kay wala matulo akong luha kay naning kamot sa totoo lang naning kamot ka nga pamaligya sa tinarong ila kang buhaton ng ginautan. Madam, ako hilak ko tulo di akong luha kay pag ko ilang pangibuhian kinhilang. Kay ila bang buskagon? Hindi na ako sakit akong lugar. Yeah, wala ko pangibuhian kinhilang tapos babalan pa ko na batong palingki. Samtang, sumala ni Kapitan Luciano Palma, anaa sa Barangay Hall ang tanang produkto nga nakumpiska sa clearing team kagahapon, Setyembre 26. Sa tanang lumulupyo sa Barangay Conel, ilabi na gayon sa nabiktima sa demolition team sa city. Arena mo diri sa Barangay Conel, Barangay Hall, kay na diri mi naghulat sa inyo. Katong istoryahan ning gamay diferensya. Walay problema sa kalibutan nga di masulbad kung istoryahon sa hinay kayo nga istorya. Naghangyo sab si Kapitan Palma sa mga vendors nga moadto sa Barangay Hall aron masabutan ang insaktong pamaagi nga sila maplastar sa satellite market kung asa usab sila maninda og dili sa daplin sa kalsada. Kahibaluan, base sa Ordinance No. 1 Series of 2023, gitukod ang satellite market sa naisgutang barangay aron matagbo ang mga panginahanglanon sa mga residente sa mas barato nga presyo ug aron sab ang mga lumulupyo sa lugar dili na moadto pa sa ubang dapit aron mamalit og mga pagkaon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensen, Brigada News. Nagpahimangno ng Balhog sa prisuhan ang upat ka individual, human masikop ug mabungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Jensen ug Pendaton Police Station ang usa ka drug den sa Atcharon Compound, Barangay Dediangas West, Jensen. Ang mga nasikop mao silang Neil John Ladica, 26 anyos, then owner, ug ang mga gitudlong play bargaining nga silang John Luis Ampo, 26 anyos, Aris Ken Oser, 25 anyos, ug James Feliz Minia, 21 anyos. Atol sa operasyon, nakumpiska ang 15 ka gramo sa gituhang shabu nga gibana-bana nga nasa 102,000 pesos ang kantidad, ingon man ang gipaugang dahon sa marijuana ug mga assorted drug paraphernalia. Kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga sospe. Sikop ang 60 ka tawo sa usa ka adlaw nga anti-criminality campaign sa kapulisan. Asa nakakumpiska usab og 22 ka mga armas. Sa datos sa Police Regional Office kun PRO 12, ang mga ihap sa mga armas nga nakumpiska gikan sa 40 ka mga operasyon nga gilusad sa mga city ug provincial police offices sa rehiyon. Gawas sa embargo, mukapat sab sa 18 kanagkadaiyang kalibre sa armas ang gisurrender sa nagkadaiyang individual. Mato ni Police Brigadier General Jimili Macaraeg, Regional Director sa PRO 12, ang mananakpan masilutan tungkol sa ilang gihimong aksyon. Nakuhaan og video ang usa ka driver human naghurmentado sa laing driver. Nagpahimangno ang otoridad nga posibleng pagmasuspende ang prangkisa sa 15 mang driver sa mga PUG ug PUV nga malambigit sa road rage.
Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Kita sa video ang nahimong pamatasan sa usa ka driver sa sakyanan nga aktong nakuhaan sa usa ka netizen. Makit-an ang pagbabag ni ini sa iyang kasunod nga sakyanan. Hapit pa niining nabangga ang motorsiklo nga anaa sa unahan, gani na ngayo og pasensya ang driver ug pasahero sa nasuko nga driver. Apan wala na ni ini tagda. Sigun pa sa mga residente, dili na bag-o kanila nga adunay bangi sa kadalanan. Ang sikyo nga si Dino Lakinia, pila nakahigayon nga aduna kini masita nga nagabanging driver. Kahit nga puro isog, mag-abot ang ilang kuan, muna hinungdan, mag-away gud sila. Dapat sila mga driver unta magsinabtanay lang sila. Di sila mag-away rin sa public area bitaw. Kalma lang. Dili ta magpadala sa init, sa panahon pod. Tungod ni ini nagpahimang no usab si Attorney Mariano Jong Gonzales, labaw sa Public Safety Office Gensan, nga abli ang ilang buhatan sa mga susamang insidente nga ipaabot kanila aron nga sila masampulan. Gani alang sa mga franchise holder driver, posibleng masuspende ang ilahang prangkisa apan nakadepende sa kabugaton sa gihimo. Kanang mga franchise holders, dapat na siya, pwede na muna siya madisiplina kung franchise holder sila. Kung dili sila franchise holders, i-refer po sila sa LTO. Kaya they should be disciplined nga nila is safe ang atong mga pasahero. So pwede nato sila disiplinahon. Asa nato sa MTFRB for disciplinary action. Pwede na siya masuspend ang ilang franchise. Kung makaengkwentro og susamang driver, mamahimong kuhaan kini og litrato aron nga mahibaw-an usab kinsa ang driver og mapatawag sa ilang buhatan. Anasab ang mga personay sa Traffic Enforcement Unit kon TEU Gensan nga kanunay nagapahibalo sa mga driver nga kung magmaneho likayan gayud ang pagbangianay. Ganun pagka naman, pwede naman natin ipatawag, pag-usapin yung dalawang partes. Kasi supposed to be hindi ganun talaga yung magiging actuation mo pag dyan sa daan. Kasi nakita natin yun, nagtatrash talk siya, then halos kanya binablock yung isang sasakyan. So dapat hindi ganun. Pag once your emotion will heighten, your critical thinking will lessen. Kaya hindi mo na ma-realize na mali na pala yung ginawa mo. The very fact is, pag nag-apply ka lisensya, appeal diha ang obligasyon mo to be responsible, no? Kana mga road rage, that is irresponsibility na siya. Makapandamay kaglay mga tao ana. Plus the fact na disturbo ka sa kalsada. So pwede ka disiplinahon sa atong Land Transportation Office. And kung makadisgrasya pag ka, pwede ka mapila ng criminal cases or any other cases for that matter, no? Kaning civil cases po. So daghan kay pwedeng padtuan, no? Kahibaluan nga usasab sa giduso karon sa buhatan sa Land Transportation Office kon LTO mao ang pagpahamtang og bugat nga penalty alang sa kinsamang mga malambigit sa road rage o bangi sa dalan human sa mga report nga ilang nadawatan aron madisiplina ang mga irresponsableng driver. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News. Arestado ang usa ka 30 anyos nga lalaki human makuha og pusil o ginagiban sa checkpoint sa Barangay Buayan, Gensan. Gilang lalaki nga si Ronnie Balandan, residente sa Barangay Apopong, Gensan. Subay sa report sa City Mobile Force Company ang nakasakop sa suspect. Wala pa pa saktong dokumento sa pagdalaw armas ang nasampit ug tataw nga nakasupak kini sa Omnibus Election Code. Giyang kunusab sa suspect nga iyaha ang armas ug wala matud pa kini kasayuran sa Comelec gun ban. Tuod nini kasong illegal possession of firearm ilalom sa pagsupak sa Omnibus Election Code ug illegal possession of bladed weapon ang atubangon sa suspect. Yun sa mong team leader sa Sulibad sa Kiamba, pwede daw may magdalay nga mga butang para daw sa atong mga depensa daw sa atong gobyerno. So karon nga gikuan ko sa checkpoint sa Buayan, nagipakita na ko sila, silundira na ko sila, sir, ani iyo. Nagpakita na ko ang ID. Mora man tong ngayon sila. Wala man daw to, effect.
Ginapaspasan sa usa ka senador ang sugyot nga pagwagtang sa entrance fee sa mga kolehiyo. Tumong niini ang mahatagan og higayon ang mga kabatanunan nga makabot ang hayag nga kaugmaon pinaagi sa affordable education. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Gipapaspasan karon sa usa ka senador nga si Francis Chis Escudero ang sugyot balaod nung nagmando sa private higher education institution nga i-waive ang entrance examination fee suguban pang bayro nun alang sa mga kwalipikadong estudyante nga mo-apply sa pagsulod sa kolehiyo. Tumong niini aron nga magkahigayon ang mga kabatanunan nga makabaton og hayag nga kaugmaon. Gani sa maong sugyot pabor dinhi ang estudyante nga si Nova Purgatorio. Para sa kuha, okay lang man pa kay dili na pud maglisod ang parents pati ang estudyante po. Ang among entrance fee mangod kay magbayad mig 1K. So bali dakog tabang sa mga kay kami, pobre ra man mi nya maglisod gyud sa isang panginabuhi sa balay gani. Mo na dapat lang tanggalan man ba kay kuan. Di mo tanang estudyante ko makakuan ba maka-afford gud sa bayro nun. Ilawom sa Senate Bill 2441 kun Free College Entrance Act. Ang mga kabataang Pilipino hatagan og higayon nga makakuha og college degree ug obligado ang tulunghaan kon universidad. Nga i-waive ang bayro nun sa mga graduating high school student nga certified citizen sa entrance examination sa kolehiyo. Samtang giuyunan usab kini ni Dr. Warren Manilay, tag-iya og usa ka pribadong tulunghaan sa Jensan. Gumikan gawas sa daghang mga estudyante ang mahatagan og tsansa nga makaeskwela tungod sa mga pribilehiyo nga hatod kanila sa gobyerno. Dahil hindi sila eligible sa ganung mga kriteria, magte-take talaga sila ng exam, and kung yung school na yun ay nagpapabayad ng entrance, pwede silang maningil, no? Pero dun sa mga eligible and or deserving but poor, sayang naman, di ba? Dahil lang kulang sa pera. So kung mabibigyan sila ng ganong pagkakataon, mas maganda. Magandang encouragement ito at saka motivation. Tama lang na talagang i-waive yun ng school at maaprubahan yung bill na pinopropose. Mauusab ang kadtong anaa sa top 10% graduating class ug apil ang pamilya nga adunay hiniusang kita ubos sa poverty threshold nga gitino sa National Economic and Development Authority kun NEDA. Nakalatid sab sa maong sugyot nga kwalipikado sa libreng entrance exam ang mga estudyanteng anaa sa pamilya nga dili makahatag sa minimum basic needs sama sa pagkaon, panglawas, edukasyon ug uban pang panginahanglanon nga gi-certify sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensan, Brigada News. Dili matod pa angay batikuson ang Department of Information and Communication Technology kalabot sa padayong nagakatag na text scams nga madawatan sa mga cellular users. Apan aron mapakgang ang mga problema, kinahanglan matud pa ang koordinasyon sa concerned offices ug paraptan pa ang information drive. Ibrigada mo Lizel Labaho. Hantod karon makadawat gihapon og scam messages ang pipila ka katawhan bisan pa man og nakaparehistro na sila sa ilahang SIM card. Sama lang sa estudyante nga silang Lovelyn ug Chari. Tamok jud siya good ma'am kanang makakompromise siya sa tao ma'am ba kay kanang although busy gud ka ma'am tapos maghunaw-una ka ba nga legit kaya ni ana good. Apan kini nalimitahan na matud pa itandi kaniadtong wala pay SIM card registration. Yes ma'am, nag-expect ko nga mawala na gud na siya ma'am kay nagmugna man sila na nga register good ma'am. So nagtuo ko nga dili na mi makadawat og mga something nga na ma'am. Na-lesson na ang mga naga-text good na mga scammer ma'am. Dili pareha sa una nga wala na register nga sa isak adlaw almost 20 or ang mo text nga nadaog mi sa ani nga something. Matud pa kay Undersecretary Attorney Joselba Tapasige sa Department of Information and Communications Technology kun DICT nga bisan pa man adunay SIM Card Registration Act nakadepende gihapon kini sa mga concerned offices aron maimplementa matud pa og tarong ang gikaingong balaod. Ayusin natin yung ating mga ahensya
ayusin natin yung ating mga experts. Lagyan natin ng mas marami pang mga eksperto para magamit talaga yung batas to run after this online scam. And implementation ang sagot dito And implementation. Imbis nga batikuson, kinahanglan matud papalapdan ang pag-edukar sa katauhan batok scam messages. Sabay-sabay tayong tulungan yung ating mga mamamayan na wag masyadong maging parang kulang sa pag-iisip and immediately fall for these scams. Gani pa hinumdum ni ini sa mga concerned offices sama sa mga telecommunication networks, law enforcers ug uban pa nga kinahanglan magtinabangay aron mawala na ang mga text scams. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. At ang isa mong pagbalik, 400 ka empleyado sa LGU Maitum, lakip ng kapulisan, gipailanom sa drug test. Proteksyon alang sa online buyers ug traders, ginuso pinagi sa Internet Transaction Act. Tama nga pagpark sa mga sidewalk area, gipainumdum ngadto sa publiko. Karang tanan sa pagbalik sa ronda. Brigada! Mipailawom sa surprise drug test ang 400 ka mga empleyado. Lakip ang kapulisan sa Maitom, Sarangani Province aron masiguro nga drug-free ang ilahang trabahoan. Ibrigada mo, Richelle Gubalani. Ang mga empleyado gikan sa munisipyo ug national agencies sama sa kapulisan human kalit lang gi-anunsyo sa mayor atol sa flag ceremony Lunes sa buntag ang surprise drug testing. Ang lakang sa mayor suportado sa kapulisan tungod kini alayon sa programa sa PNP nga mahimong drug-free agency. Taos pusong sumusuporta sa programa at willing po lahat ng ating kapulisan na magpa-drug test para po mapatunayan sa publiko ng ating pulis ay drug-free. Sa bahin ni Maitom Mayor Brian Riganet, ang pagpailawom sa mga empleyado sa drug testing ang dungan sa subling pagkatap sa gidiling droga sa tibuok rehiyon. Nagagawas po ng droga sa entire region pa. Opo. O na nagkabalaka po ko. Tanan ngayon may 100%, mga 400 plus may. Apil ka, Mayor? Apil ang barangay captain, apil ang vice mayor, Vitis ang Gunang Bayan, office, PNP, national agency, apil tanan. Samtang nagnegatibo ang tanang taga-gobyerno nga mipailawom sa drug testing dugang sa mayor. But niyang isiguro nga mapatuman ang regulasyon aron maminti na ang order sa ahensya ug masigurong limpyo sa gidiling droga ang mga empleyado alang sa paghatag og dunay integridad nga serbisyo. Una nang gimando sa Department of Interior and Local Government kun DILG sa mga LGU nga hugot ipatuman ang drug testing isip rekisitos ilawom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richelle Gubalan sa Brigada News Jansan. Brigada News. Tungod sa mga scam o modus, kasagad madangatan sa retailers o buyer sa online platform, adunay ginaduso nga Internet Transaction Act isip proteksyon kanila. Ibrigada mo Lizel Labajo. Pisikal na lang nga nagaadto sa supplier ug wala ginaagi sa online transaction ang pagkumpra sa mga baligyang sapatos sa amo ni Erna Paracueles. Ang pagpangumpra nila sa physical store tumong aron makalikay nga ma-scam. Mas better nga mag-direct ka na lang sa asa nga mga mall or diri ba nga area kay kung mag-online ka dili na tumabalan ma-scam ka nya lahi ang order nimo mali ang pag-deliver, di ba? Dili na matud pa bag-o ang isyung scam sa mga online shoppers. Rason kini nga nung wala na sila nagapalit online. Tsura na ako siya, tapos gitawagan ako tong tagya ato. Wala na siya nagkuan. Hassle na jud kayo, ma'am. Kung ibalik pa jud ako sa ilaha para lang ilisan niya. Tapos ang shipping na pod, another na pod gasto. So okay na lang to sa kuha. Dawaton ko na lang. Sigun pa ni Eddie Diasis, labaw sa Department of Trade and Industry kun DTI Jansan, nga adunay maakomoda ang ilahang buhatan kalabot sa mga namalit ug mga na-scam online. Asa na ay mga cases 2 or 3 no so far nga
online buying ang mode sa pagpinalitay, and we were able to solve it naman. Gani, pasado na sa third and final reading sa Senado ang Internet Transaction Act, kon Senate Bill number 1846 kaniadtong Setyembre 25 ning tuig nga gi-sponsoran ni Senator Mark Villar. Gani ang pag-aproba na lang ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang ginapaabot aron hingpit nga mamahimong balaod. Ilawom sa maong sugyot ang pagmugna og E-commerce Bureau, ilawom sa buhatan sa DTI. Asa lakip sa functions ni ini ang pagmugna og polisiya, plano, programa ug striktong pagpatuman sa balaod. We're just pushing more for securing our consumers from malpractices of some sellers nato or businesses. Tumong sa Internet Transaction Act ang pagmugna og penalidad alang sa mga di motumang e-retailers, online merchant, mga digital platform nga namaligya og illegal nga produkto. Ug sa kinsa mang mosupak, posibleng makabayad og penalidad gikan sa 50,000 ka pesos hangtod sa 100,000 alang sa first offense ug 500,000 hangtod 1.5 million ka pesos alang sa second offense ug uban pa. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jensen. Brigada News. Nagpahimangno ngadto sa mga motorista ang labaw sa Traffic Enforcement Unit kun TEU Jensen sa mga hangtod karon wala gihapon gatuman sa balaod trapiko nga likayan ang pagparking sa ilang sakyanan sa sidewalk area. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Sa gabal matod pa og delikado, sigun sa pipila ka residente sa Jensen, ang pagpark og sakyanan ingon man motorsiklo nga anaa sa sidewalk area. Ang uban ma'am, way butang-butang signage ma'am. Kaya ang uban madisgrasya kasi ulay nakabutang na warning device. Basta ayos lang daw. Okay lang ta maguban sila sa sasakyan kung ipadaple nila. Ang kaso ang uban man ma'am once maguban, kung asan sila maguban, dito nandun sila. Di na mo magpagilid na dyan. Ang ba, may signage, pero ang uban dyan, may kamote dyan, ma'am, na wadi alam sa mga Marag wala na kagyo o seminar. Provide talaga ng warning device kay kanaman po ang pan sa mga lalo na kanang sa highway mamba ang mga sakyanan po kusog magdagan ang mga sakyanan. So kamao gina siya ang pan sa kusang mga vehicular accident, so dapat gid siya amping gid siya dapat. Kahibaluan kaniadtong Setyembre 12 sa munisipalidad sa Pulomulok, South Cotabato. Usa ka motorista ang nakabsan og kinabuhi tungod sa wala makita sa driver sa motorsiklo nga adunay nakaparking nga truck sa sidewalk area. Hinungdan nga napasok kini sa lubot nga bahin sa truck tungod na sab sa kadulom sa dalan ug walay warning signal nga nakabutang. Maong hingpit nga ginapahinumdum karon ni Police Major Oliver Pauya labaw sa Traffic Enforcement Unit kon TEU Jensen nga mamahimong responsable sa pagpark sa ilang sakyanan o motorsiklo. Hindi man lang bumaba doon sa uncemented road yung container van, 10-wheelers. So dapat doon siya, kung magpapahinga siya, matulog siya, at least hindi siya nakasagabal doon sa gitna sa kalsada. Dapat yun, may early warning device ka, beside, nakailaw yung kuan mo, kahit yung signal light mo lang, nakailaw doon, para at least makikita na may sasakyan. Paulit-ulit ako nakikiusap sa inyo na tulungan yung pamilya na namatayan, kasi masakit sa kanila. Yan, pira lang. At saka, yung company may capability. Samantala, yung mga mahirap, kawawa sila yung kawawa talaga. Dugang pa ni Police Major Pauya, alang sa mga driver mamahimong responsable o galing malambigit man sila sa bangga, magsuot usab og helmet, ingon man ang ilang pasahero. Maging security conscious bago mag-drive, magsuot talaga ng mga protective gear nila. Especially yung helmet talaga, kasi pag once na bagok yung ulo mo, sigurado talaga malamang magkaroon ng internal hemorrhage, and then sadly, pag minalas-malas, magiging November 1 ang birthday, mag-change of birth na, kaya ayaw natin yung mangyari. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News. Nagapangandam na mga barangay alang silang pag-apil sa nagkadayang aktibidad sa Elderly Week celebration sa sunod semana. Gani,
sa mga aktibidad sa umabot nga selebrasyon, suportado sa mga konsehal sa Jensan. Ibrigada mo Dani Kasi. Suportado sa mga miyembro sa sangguniang panlungsod sa Jensan ang umaabot ng mga aktibidad sa mga idaran nga ginapahigayon sa matag unang semana sa Oktubre. Sigun ni Councilor Lourdes Lolo Casabuena nga mao'y midoso og resolusyon alang sa pagsuporta sa mga senior citizen nga unta ang mga idaran nga sama niya ang mugawas og muapil sa mga aktibidad. We want them to enjoy and the best that they can during their earthly life. So kung ano yung pwede natin ibigay mga activities that will make them happy, magsuporta po tayo. Nasayran nga lakip sa mga aktibidad nga gihanay sa maong kasaulugan ang Fun Walk, Zumba, Stakeholders Congress, Larong Pinoy, Amateur Singing Contest, Search for Gandang Lula, and Gwapong Lolo, og free theater cinema alang sa mga senior citizen. Sama-sama po tayo dito as we celebrate ng Elderly Week starting po this first week of October. Mabuhay ang mga elderly na walang kupas, kung dahil sa inyo wala kami ngayon dito. Sa bahin ni Lily Mukles nga usa ka idaran nga leader sa mga mag-uuma na mahayag nga angayan lang nga masuportahan ang maong kasaulugan. Kalabot niini ginapasalamatan sa nahisgutan ang mga konsehal nga nagasuporta sa mga kalihukan sa mga senior citizen. Akong pasalamatan po at the same time ang katong nag-sponsor sa mga programa sa elderly, katulad ng katong birthday gift, unya katong mga incentives no sa mga centenarian. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi sa Brigada News Jensan. Brigada News. Suportado sa mga miyembro. Gipasidunggan sa konseho sa Jensan ang duha ka babayi nga maisugon nga nitabang sa biktima sa road rage sa Jose Catolico Avenue, General Santos City kaniadtong Setyembre 16, 2023. Ibrigada mo, Verd Yazon. Sobling pamatudan sa hutong gikan sa kababaynan ang gugma sa pagtabang sa isig katawo sa usa ka road rage nga nitabo sa Jose Catolico Avenue, General Santos City. Gumikan nini, giilao gipasidunggan sa konseho sa General Santos City ang duha ka mga babae nga garbo sa Barangay Katanggawan o Barangay San Isidro human sa ilang gihimo nga pagtabang sa usa ka imam nga samaron gumikan sa pagkulata kaniya sa pipila ka mga tricycle drivers. Mr. President, these two modern Samaritans are Vanessa Manceras de Sorio Purok 6, Katanggawan, and Charlene Jan Bayona Escari of Purok Tinago, San Isidro. These two women do not know each other, nor they know the victim. They were brought together by the same spirit of compassion to help those who cannot help themselves. Their intimate love for others who are in need when one else can is rarity, and their example is worthy of emulation by others and by the community as well. Malipayon nga gihatagan og Certificate of Commendation silang Charlene Jan Bayona Escari, nga residente sa Barangay San Isidro Jensan, usa ka manager sa kooperatiba, og si Vanessa Manceras Visorio, housewife nga taga Barangay Katanggawan. Dili gina ko gina-expect. Di ko gina-expect nga matagaan ko og award for the first time. Happy ko karon. Say thank you kayo ma'am sa gi-appreciate ninyo ang amuang tabang sa kay tatay. Yes. Dili jud ko expect na makadawat ko og certification. Kay para lang sa kuha, dili na kinahanglan nga makatanggap ko ani no para sa kuha lang jud para kung makabulig lang kita sa pangsig katawo. Dako na kay na sa kuha, dili na kinahanglan ng may ingani per expected not expected jud kay ni sa kuwapan. God's may purpose gyud ang Ginoo nahitabo ang tanan. So salamat jud kaayo. Sumala sa labaw sa komitiba sa Women, Gender and Equality nga si Konsyal Casabuena nga dapat lang nga maila og mapasidunggan ang duha ka mga maisugon nga mga babae. Gipasalamatan usab ni Casabuena ang Brigada News Team nga nakakuha sa maong impormasyon. So congratulations Brigada through our reporter Vier Biason, and of course yung dalawang women na empowered na may puso para sa katauhan sa General Santos, and congratulations for the job well done, kudos, and may I say sana marami pa ma-emulate sa ginagawa nila. There will be more people who can do the same act.
kudos to everyone at magandang Jensan. Mabuhay ang brigada. Samtang, nagpasalamat ang biktima sa road rage nga si Amirdin Linog kay Vanessa og Charlene nga naluoy og nitabang kaniya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Ver Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News. Gibida pinagi sa exhibit sa usa ka barangay sa Jansan ang mga produktong gama sa recyclable materials atol sa Environmental Health Month. Lakip sa mi partisipar nini ang Barangay Kalumpang asa i-display nila ang mga produkto gawa sa ilang barangay hall gamit ang mga recyclable materials sama sa syringe, plastic bottles ug daghan pa. Nakabugna silang barangayng art nga naghulagway sa environmental health tubong sa pagsaulog nini nga makamugnaw awareness kalabot sa posibleng epekto sa kinayahan sa panglawas sa katawhan kung dili kini ampingan. Gani ginaselebrar kini matag Setyembre 26 ning tuiga. Human na balita ang usa ka tricycle driver nga mitanyag og libreng sakay atol sa iyahang ika-38 nga adlaw nga natawhan adunay mga pipila ang nagpabot kaniya og sayo nga aginaldo. Ibrigada mo, Verdiazon. Pamatudan sa usa ka tricycle driver sa General Santos City nga dunay kamaturan ang usa ka panultihon ngang taong mahinatagon sa uban magasahan usab. Inyo pa bang mahinumduman si Philmark Byron, ang usa ka tricycle driver nga mitanyag og libreng sakay atol sa iyang adlawng natawhan. Wala nini damha nga dunay matandog sa iyang gibuhat. Opat ka adlaw human kini nabalita sa brigada adunay nagpadalag mensahe gikan sa usa ka establishmento nga bot nila nga mohatag og pahalipay kang Philmark. Gikuyugan sa Brigada News team si Philmark padulong sa barangay Dajangas West kung asa nahimutang ang establishmento asa usa ka sakong bugas ang gihatag ngadto kaniya. Kaning mangingani higayon nindot kay ni ba nga si Philmark day pwede day siya mo share sa iyang birthday nga although nigastos man siya pero gipri pa niya mga tao sa inspired sa iyang kalisod nagyuday siya mga maayo nga kuan gibuhat aning kalibutan na mo bitaw nga ako pod kay happy ta pod ako birthday nagapasalamat ko sa Ginoo nga nakaabot pa ko ani nga nganong why not nga di po ko pwede mo share sa akong kuan pod sa akong gamay nga naa so mo pod niya nga akong gusto mahitabo. Dili lang ni maong panghigayon pero daghan akong na encounter nga mga ingani talagsaon lamang gud nga pangitabo ning mga taong ingani ba nga mga maayog kuan kasing-kasing. Mao nang nagapasalamat gyud dako kay Philmark nga gibuhat niya ni para lang sa katilingban og sa kaayuhan sa kalibutan. Nasurpresa gayod si Philmark sayang nadawatan nga sayong pinaskuhan. Salamat ko sir no wala ko dahom nga naikabalos pud ang akong pagserbisyo nga libre sakay sa mga pasahero sir no pero gisaad mo na ako na sa akong kagwalingon sir sa Ginoo nga sa akong pag-birthday magpa-libre sakay jud ko unya karon napoy natandog nga kasing-kasing ang kaning kuan sa Glory Trading nagatag og pangalipay pud sa akong birthday muna nga pasalamat pud ko dako na kaning kalipay sir di na ako malimtan sa tibok kinabuhi nako sir nga kaning naghatag sa kuwag bugas karon salamat kayo. Malipayon nga gipas-an ini ang iyang usa ka sako nga bugas o gikarga sa iyang tricycle og subli nga nagpasalamat. Samtang gikalipay usab sa iyang kaubanan sa tricycle sa tuda ang resulta sa palibre ni Philmark. Usa na dinhi si Arnold nga misaad nga motanyag usab og libre nga sakay sa iyang birthday sa Oktubre 19. Mo pala akong himuon sir. Maglibre po ka. Mo gani nga ginala ko sa tong birthday niya nga butangig kuan ba karang Kartola nga kuan kay libre sakay man siya. Ginala ko libre sakay birthday ko ngayon. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Ver Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News. Laing 43 nga mga buntis na usab ang gilingaw o gihatagan og pahalipay sa brigada atol sa ika-34 nga semana sa aktibidad nga programa ug advokasya nga End Stunting Now. Ibrigada mo Dani Kasi.
Dubling kalipay ang gibati sa usa ka buntis nga niapil sa orientation sa Family Planning Unit sa Dr. George Pirwica Hospital human nga nakadawat og libreng nga infant kit og libreng pangbayad sa pagpa-ultrasound. Sigon ni Norhana Tiburon nga wala niini damha nga sa pagkadaghan nila siya ang swerte nga makadawat sa raffle nga libreng ultrasound. Gumikan sa iyang nadawat nga gante, hilabihan ang iyang pagpasalamat tungod nga nalingaw na kini, may mga nadawat pa kini nga gamit sa iyang pagpanganak o ganti gikan sa raffle. Dago ko'y natabang sa akwa, sir, na nakadaog ko og libre na ultrasound, labaw na pigado kaayo mangitaog ko po kwarta, sir. Sama ni Norhana, wala usab damha ni Maryvel Solina nga residente sa Katanggawan nga siya ang makadawat og 1,000 ka pesos nga premyo. Dako kay pasalamat ya, unexpected kaayo. Dagan king salamat. Gawas sa iyang pagpasalamat sa iyang ganti nga nadawat, wala usab niini nalimtan ang pulong nga enjoy tungod sa iyang nasaksihan nga sorpresa sa mga Brigada Angels ug pagsayaw sa mga buntis atol sa maong orientation. Sigon pa niini nga nasabtan niya ang advokasya sa End Stunting Now ug ang mga mensahe sa brigada nga nakahatag og inspirasyon ngadto kanila nga nagabuntis. Sa End Stunting Now, sa pagiging mayong inahan, panating healthy ang lawas o para maging healthy po ang baby. Nasayran nga gawas sa infant kit distribution, libreng ultrasound og 1,000 ka pesos nakadawat usab ang mga miapil sa maong orientation og libreng arroz caldo og tubig nga mao'y kabahin sa programa og advokasya sa Brigada Group of Companies nga End Stunting Now. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Kasi sa Brigada News Jensen, Brigada News. Tungod sa pagpaningkamot o sa indigenous people ang milambo sa kinabuhi ug dungan sa iyang paglambo ang paglambo usab sa kinabuhi sa iyang pamilya. Gipatindugan ni ini og balay ang iyang unom ka igsuon ug gihatagan usab sila og sakyanan matag usa. Atong sayra ng iyang kinabuhi kauban si Brigada Rona Mahimulta. Dili politiko, dili adunahan, ug ang pamilya gikan sa kapobrihon. Apan tungod sa pagpaningkamot ni lambo sa kinabuhi, unsa ang iyahang gibuhat aron mo asenso. Bata pa lang si Odeza Ali Masi, kun mas nailhan sa ngalan nga Dez, babad na kini sa pagpanarbaho. Tribong Blaan si Dez, ug nakapuyo ang iyahang pamilya sa bukid nga bahin sa Purok 5 Aknalan, Polomolok South, Cotabato. Ikaunom si Dez sa 7 nga mag-igsuon. Ang pangabuhian sa ilang pamilya, pagpanguma, sama sa mais, durian, avocado, rambutan ug saging. Ug kini ang ilahang ginabaligya sa merkado publiko sa Polomolok. Nagatabang kini sa pagpamaligya aron nga adunay pang allowance ug pambayad sa ilahang eskwelahan nga mag-igsuon. So growing up, sobrang hirap ng buhay. Sumasama ako sa mama at papa ko sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke. So despite sa hirap ng buhay, nakapagtapos ng pag-aaral, I graduated in elementary sa Polo as salutatorian, then high school sa MSU. So I think what pushed me to work hard is my passion for helping my family and helping others. I feel a sense of accomplishment especially when I help my family. Nung bata pa ako, we have been labeled as lower class, uneducated. In short, we are being discriminated. At kahit sa school, binubuli pa rin. Naning kamot ang iyahang ginikanan nga makahuman kini sa pag-eskwela ug tinuod man, nakahuman gayud siya sa kolehiyo sa kurso nga Bachelor of Science in Secondary Education, major in English sa usa ka pribadong eskwelahan sa General Santos City. Mahula ko nakahunang-hunang ngayon na iyang kahimtang nga maabot. Simple tungod sa among kapobrihan. Pero naningkamot man pod siya nga mga ingon anak gyud yang maabot. Ingon pa siya sa gamay pa siya kung ako makahuman, unahon gyud nako nga mapatindog og balay nga akong balay sunod ako mga igsoon.
Di natuman yun niyang tanan niyang gipangandoy. Dili dali ilabi na sa pagpangita og trabaho. Si Dez na usab ang breadwinner. Maong aron matabangan ang pamilya, nagdesisyon kini nga moabroad. Dito na niya nakaila ang man of her life. Gikan Amerika, nilupad sa Singapore si Mr. Massey aron makit-an si Dez. Ug dito na usab sila nagpakasal. Human maproseso ang mga papeles, gidala na si Dez pabalik sa Amerika sa iyahang bana ug dito nagipadayon ang pagtuman sa iyahang mga damgo. Nanarbaho kini isip internet and marketing manager sa ilahang family car dealer company. So as a blind professional living in the United States for almost 2 decades now and currently working as an internet and marketing manager to a family car dealer, once being discriminated against by some people, what I would like to say to my co-tribes is that be empowered and take pride of your identity. So ang masasabi ko lang sa mga katribo ko, be empowered and be proud of your identity. Don't forget to go back to your own roots wherever you are in the world. Always look back where you came from and share if you can. And ang masasabi ko lang din sa mga taong natutulungan ko is just pay it forward. Tungod sa kagustuhan nga matabangan una ang pamilya, wala pa nagpabuntis si Dez o giuna nga iplastar ang pangabuhi sa pamilya. Gipatindugan niini og balay ang unom ka igsuon ug tungod layo sila sa sentro, gihatagan usab ang matag usa kanila og sakyanan. Gawas pa niini, daghan usab kini natabangan sa ilahang komunidad ug gipaeskwela ang iyahang mga pag-umangkon. Proud gani mi kay nakaigsoon migingon ana sa iya ha nga matinabangon siyang maigsoon og tanan namong kinahanglan nga siya nagasupply sa mua ug gina-share gyud niya ang mga blessing bisan dili lang sa mua sa uban pun nga mga tao. Nag-share po siya sa iyang blessing ug wala po niya ginadalok kung unsang mabot sa iya ha i-share gyud niya. Bisan unsa na iyang matabang basta gusto niya matabang gyud na siya. Thankful kayo ko kay gipa-eskwela ko niya. Secured na kayo akong bright future og unta puhon mapareha ko sa iya nga successful na kaayo. So the story behind all these houses that I built in the village, growing up, it's been my dream to help my family out. And now I feel like I'm able to do it. And I thought the most practical way to help my siblings is to build them a house. So, bakit ko naisip na pagawan sila ng bahay? For me, family is everything. I want them to live comfortably. Yun yung dream ko before. I feel like na-accomplish ko na yun lahat. And naisip ko na rin, I think it's an investment that will last. Matag anniversary sa ilahang purok, dili usab matud pa kini makalimot nga maghatag og pahalipay sa mga residente. Mas bongga karon nga tuig tungod adunay kompetisyon sa motor circuit, basketball, slow drag race, video kay challenge, pabanda og fireworks display. Nagpaihaw usab kini og 12 ka baboy aron ipakaon sa mga bisita og residente. Dako kaayo among pagpasalamat kay Ma'am Dez nga naa sa US uban sa tibok niyang pamilya. Sukad-sukad nga naga-celebrate kami sa among purok anniversary karon pag nahitabo nga grabe ang iyang support ug grabe ang iyahang mga aper nga ginapahimo tanan-tanan iyaha. First of all, I've been doing this sponsorship thing over the years, so it is not a surprise anymore. Purok 5 Aknalan is a place where I grew up. It is a place where all the memories have started, so it is very close to my heart. I think the main thing is just giving back to our community or to our tribe. And this year's anniversary is the biggest one because I thought, well, why not just make this a memorable one for everybody, right? Karon aduna nay 3-year-old nga babayeng anak si Dez ug malipayong nagapuyo sa Amerika. Og nagapatindog na usab kini sa iyahang kaugalingong balay og wala gihapon nagundang sa pagtabang ilabi na sa mga nanginahanglan. Mga kabrigada, ang successful life story ni Ma'am Dez Massey nagapamatuod nga kung ikaw maning kamot sa kinabuhi wala gayoy imposible.
dungan sa paglambo sa iyahang kinabuhi, ang paglambo usab sa kinabuhi sa iyahang pamilya. Nang hinaot mi nga ang istorya sa kinabuhi ni Dez, mahimong giya ug inspirasyon sa atong mga pangandoy nga tanan kita may pag-asa ug tanan kita adunay abilidad nga mahimong blessing sa uban. In the heart of changing lives, kini si Rona Mohemulta. Samtang sa atong Christmas countdown, mga kabrigada, 89 days to go na lang, Pasko na. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Ug mao ka nang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Miyerkules. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako si Brigada CJ Sering, in the heart of changing lives. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak, tanan alang sa kamaturan. Kini si Konsehal, Attorney Can Kasaligan Balyeke, palaban para sa taong bayan kung para sa tao, sadyang mapagmahal. SM, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.